everyone! So, how are you? I hope you're okay. For today, papakita ko sa inyo kung mga ways kung paano ko napaprevent yung burnout. So, as someone na paiba-iba yung mood, yung energy levels, tsaka as someone na marami ring thoughts, yung hindi ko pa man ginagawa yung task, napapagod na ako agad kasi sa kaka-overthink. Ang bilis kong ma-burnout. So, ito yung mga ways kung paano ko siya napaprevent or yung kung paano ako nagko-cope or how I deal with it. Maybe meron din kayong matutunan. Sana makahelp ako sa mga isi-share ko na coping mechanisms. Yung first na ginagawa ko is I regularly take night walks. So sweet. Nauwi ka na. Ay, Napansin ko every time na parang feeling ko cluttered na yung surroundings, lalo na yung mind ko kung cluttered na. It helps na maglakad sa labas to get out of your room, to breathe some fresh air. Nakakatulong din kasi yung nakakikita mo yung surroundings mo. No, parang way of being mindful din siya. It's the best form of meditation, yung may kasamang movement at saka yung nanonotice mo yung surroundings. Next naman is to just be in the moment. Mag-rest ka sa bahay. Take time ka para gumawa ng something that you enjoy. For example, spending time with your family, pets. Tapos, can also listen to music, pero dapat uplifting na music. Hi guys! Friday na ngayon. May 8. Nag-defense kami kaninang umaga. Nag-online defense kami. Mga 8:55. Tapos, buti na lang tapos na yan. Ay, salamat. May mga revisions na lang tapos okay na yung research. Tapos na yung research. Apo. Yun yung main source of cortisol ko. High cortisol. After nun, natulog lang ako ulit. Nagising ako ng mga 4:30. Kumain ako, nag-workout. Yung workout ko, light lang. Kasi nagsisimula pa lang ako ulit. The next thing I do is, meron akong TikTok na ginawa na it says that when you feel sad, dress up, put on makeup, go to a cafe or, eat out. Ewan ko, feeling ko kasi personally, yung itsura ko or how I dress up that day, it reflects kung ano yung mood mo. So, kung nag-ayos ka, I think somewhat may psychological effect na maging better ka, ma-prevent yung burnout mo. Ang ginawa ko naman dito is, ni-romanticize ko yung errand. Where we gonna go now? Bakit ba hindi ka, kailangan nakaganyan pa? Hi guys, dito kami sa SM ngayon ulit. May kinuha lang kami na document ni Amil sa LBC. Tapos, kakain na kami ngayon. Ewan ko kung meron pang makakainan nito kasi until 9 o'clock lang makabukas eh. Overstimulated. Dahil tao.
Ulitin mo para sa vlog. Mas masarap pa yung gawa ng lasagna. Ito yung kumuha din natin. This one? Chocolate o triple? Hindi ka pa kumuha ng card, libre lang naman. Ay, akala ko may bayad. Next is going to a cafe. Happy Mother's Day. Ito ba yan? Ewan ko, parang may magical effect talaga sa akin yung mga cafe. Siguro yung kasing atmosphere. Maganda rin na may kasama ka sometimes or parang matanggal yung isip mo sa mga iniisip mo. Isa rin na ginagawa ko is nag-declutter ako ng mga gamit tapos binibenta ko sila. Next is, of course, crafting, journaling, your favorite hobbies, anything creative. Ano to, wallet? Na-over. Managed to find it. Ganda. Yeah! Ah? Happy ka ka. Happy kid. Ayan. Those are the things that I do para ma-prevent yung burnout or on how I deal with burnout. Sana meron kayong nakuha na ideas and remember na hindi nyo naman kailangan mag-spend ng anything for your mental health. I mean, meron naman yung ways na hindi kailangan mag-spend like yun nga, walking outside. Then, yun yung pagsusulat sa journal. Yung pag-journal pala. Hindi siya necessarily na dapat ay kailangan maganda, ganyan. No. Okay lang na isulat mo lang kung ano yung gusto mo. Tsaka para lang ma-release yung thoughts mo or maybe magkaroon ka ng creative idea, diba? Ma-regain mo ulit yung energy mo. So, yun. Thank you for watching.